Tatlong batang magkakapatid ang namatay sa sunog na tumupok sa nasa 20 bahay sa Cebu City. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang nanay na si Marie Siamok. Sa isang iglap kasi sabay-sabay na nasawi ang kanyang tatlong batang anak na edad 3, 4 at 6. Hindi nakalabas ang magkakapatid sa nasusunog nilang bahay. Wala raw silang kasama ng mga oras na iyon dahil nasa trabaho ang kanilang magulang. Kamot dyan ni, kay para mapuhi na po tulo ka bata. 6, 4, 3. Eskwela sir, karang duha sir, mga eskwela na diri sa Mambaling. Kabilang ang kanilang tirahan sa nasa 20 bahay na nasunog sa Cebu City kahapon ng umaga. Ayon sa kapitbahay, narinig nilang sumisigaw ang mga bata at humihingi ng saklulo. Sinubukan daw nilang tumulong pero dahil sa laki ng apoy, di nila mapasok ang bahay. Isang kapitbahay ang nagtangkang sumaklulo pero bigo siya at nagkaroon ng bali sa tadyang. Ito ako gisaka, pag-anan ako, giwaling na ako, adiri ako sa plywood. Pag-anan ko, kayo man, pag-wipit ako. Isugat naman ako kayo, mo ito, nataga ako, nabiyaan ako bata, ako, nahaplan ako. Ayon sa mga kapitbahay, may harang umano sa pinto ng bahay kaya hindi nakalabas ang mga bata. Wala pang pahayag ang mga magulang ng mga bata tungkol dito. Iniimbestigahan pa ng Cebu City Fire Office ang nangyaring trahedya. Nanong namatay sila? Anong buwan na nagawa? Kana sir, amo pa nagsubay. Papatay bahat pag ginala gyud. Possible cause of fire. Wala pa sa under investigation ma sir. Prinosiso na matauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang nasunog na labi ng mga bata. Tutulong raw ang city government sa gastos ng pamilya ni Marie. Aabot sa 750,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog na umabot sa third alarm. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang sasakyan ang nakahambalang sa mga bike lane at sidewalk na namataan sa Chino Rosas Avenue Extension sa Makati. Nakatutok si Maki Pulido. Bumagal ang trapiko sa bahagi ng Chino Rosas Avenue Extension sa Makati. Nang daanan ito ng GMA Integrated News, may dalawang tricycle na nagtitinda ng ukay-ukay na nakapwesto sa bike lane. Sa kabilang bahagi, naging paradahan naman ng tricycle. May taxi, jeep at minivan sa gilid. Ang truck na ito sa tabi ng junk shop sa kalsada nagkakarga ng gamit. Sa Chino Rosas pa rin malapit sa Senate Building, pinaradahan din ng mga tricycle ang bike lane. May mga jeep din na nakaparada sa magkabilang bahagi ng kalsada. At mga pribadong sasakyang nakahambalang sa labas ng ilang tindahan. Isang jeep naman ang nakahinto sa kurbadang bahagi ng daan. Nang tanungin namin ng MMDA, wala daw silang sidewalk clearing at towing operation hanggang gabi nung araw na yon. Case-to-case basis lang daw kung papayagan ng towing hanggang alas 7 ng gabi. Pero titingnan daw nila ang kanilang magagawa ukol dito. Kinabukasan, walang matinding traffic sa lugar pero may mga illegal pa rin na nakaparada sa kalsada gaya ng kotse, jeep at tricycle. Naroon pa rin sa gilid ng kalsada ang mga ukay-ukay vendor. Ginawa na ring pagawaan ng mga motorsiklo ang bangketa. Halos sakupin na ang bangketa ng truck na ito ng isang junk shop. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Animal welfare at responsible pet ownership ang isinusulong ng mga fur parent na lumahok sa isang fun run kasama ang kanilang mga alaga. Nakatutok si EJ Gomez. Gumising ng maaga si May at ang kanyang cute poodle fur baby na si Chibi. Kasama raw nila in spirit ang namayapa nilang giant poodle fur baby na si Dalton. Ilan lang sila sa nakijoin sa Positive Strides Run for the Homeless Tales na ginanap sa Jose Rizal University sa Mandaluyong City. Ang goal ng pagtakbo, i-promote ang pagbibigay alaga sa mga stray animals gaya ng mga aso at pusang walang pamilya o lugar na natitirhan. Di po halita na sa amin na gumising ng maaga because we love to share to other animals. Mas paparamdam po natin yung pagmamahal po natin sa kanila. May pa-zumba before running. Nang pumalo ng drums, ang mga lumahok sinamahan pa sa pagtakbo ni Queen of Philippine Long Jump na si Elma Muros.
Top 1 finisher sa 1-kilometer run si Wesley at ang kanyang small but terrible fur baby na si Wiggle. First time daw nila na maki-join sa fun run. Of course, I'm glad. Tapos fulfilling of my dreams na makasama yung sa fun run yung fur baby ko. Umabot daw sa 1,500 ang bilang ng mga nakilahok sa fun run for a cause ayon sa organizers, napawang mga tourism students ng JRU. Animal welfare at responsible pet ownership daw ang layo ng kanilang programa. Right now po, ang dami po nating nakikita mga stray cats or dogs po na parang pinagtritripan lang po ng mga ibang tao. Ang proceeds sa naturang fun run for a cause ay idodonate daw sa Philippine Animal Welfare Society na isinusulong ang pag-rescue at pangangalaga sa kapakanan ng mga nangangailangang hayop. Sana raw matuto ang mga kapuso to look beyond the breed. Sana raw we will all be kind to all kinds. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nasunog ang bahagi ng lumang gusali na ospital ng Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa tauhan ng ospital, isang kwarto na may mga lumang medical supply ang nadamay sa sunog. Naapulang apoy pasado alas 2 na madaling araw. Walang naitalang sugatan o nasawi at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nasunog din ang isang bahay sa Lawag City sa Ilocos Norte sa gitna ng mainit na panahon kahapon. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero. Nagtamo ng minor injury ang isang lolo at lola at inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa malaking bahagi ng Maguindanao del Sur dahil sa lakas ng pagulan. Abot tuhod na baha ang naranasan ng mga bahay na nasa mababang lugar. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang ilang palayan. Pati ang mga kalsada, lubog din sa baha, kaya pahirapan ang paglabas sa mga residente. Ayon sa mga otoridad, umapaw ang tubig sa irrigation canal dahil sa lakas ng ulan. Ayon po sa Pag-asa, ang pagulan ay dahil sa easterlies. Isang low-pressure area naman ang binabantayan at tamataan 150 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na maging bagyo ito. Nagdadala ito ng maulat na panahon na may kasamang pagulan at thunderstorms ngayong araw sa Palawan. Northeasterly wind flow ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Apektado naman ang easterlies, ang Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Sarangani, Sultan Kudarat, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Davao del Sur. Ngayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to intense rains ang posibleng maranasan bukas sa Camiguin Island, Kalinga, Benguet, Tarlac, Nueva Vizcaya at mga coastal area sa Palawan. May light to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng makaranas ang light to moderate rains sa Metro Manila bukas. Umaaray ang mga nagtitinda ng karneng baboy dahil nahihirapan daw silang ibenta ang mga ito sa ipinatutupad na maximum suggested retail price. Nakatutok si Von Aquino. 3 linggo matapos ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy, umaaray pa rin ang mga nagtitinda ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. 360 to 370 pesos ang kasim at 390 to 420 pesos naman ang liempo sa Murphy Public Market sa Quezon City. Katwiran na nagtitinda, hindi naman na ibebenta ang iba pang parte ng baboy kaya't ang lugi nila rito. Kailangan nilang bawiin sa presyo ng kasim at liempo. Pinamimigay lang din po namin yun. Pero kasama yun sa timbang ng baboy na binabayaran namin. Sa Pasay Public Market naman, 340 to 360 pesos ang kasim, habang 380 to 420 pesos ang liempo. Hanggat ang farm hindi nagbababa, ang mga supplier namin hindi bababa ang presyo. Pero sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, sumusunod naman sila sa hiling ng Department of Agriculture. Mula 260 pesos per kilo, ibinaba nila sa 230 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy. Mataas din nila ang production cost. Mataas na po yung expenses namin for biosecurity dahil ayaw po namin magkasakit yung mga baboy kasi matindi po yung dulot ng sakit ngayon na dinadala nitong ASF. Yung feeds naman, taon-taon na sumataas. Kung nilagyan ng maximum SRP ang mga local pork, dapat daw ipataw din ito sa imported pork. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang DA tungkol dito.
Ang presyo naman ng isda sa Pasay Public Market bumaba na. Ang galunggong na 300 pesos per kilo dati, ngayon 140 to 180 pesos per kilo na lang. Bumaba na rin ang presyo ng bangus, tilapia at dalagang bukid. Medyo parami na po ang isda kasi mainit na po ang panahon. Pero ang galunggong sa Murphy Public Market umaabot pa rin sa 240 hanggang 360 pesos kada kilo. Sabi na nagtitinda na tumangging magpa-interview sa harap ng kamera. Galing daw kasi ito sa Lucena, Quezon. Bumaba pa nga raw ito mula 480 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Bago matapos ang birthday month ni Bianca Umali, pinili niyang mag-post celebration kasama ang ilang bata sa Maynila. Ang kanilang bonding, crafting and reading. Narito ang aking chika. Bago matapos ang birth month ni Kapuso star Bianca Umali, siniguro niyang makasama niya ang ilang bata para makapaglaan ng oras. Bianca spent the whole morning para mag-book reading at gumawa ng crafts. Kasama ang mga bata sa Baseco Compound sa Maynila. Isa po ito sa mga mahal kong ginagawa and I think this year I feel very good and I feel na ang purpose ko ngayong taon ay makatulong and to bring hope, joy, and justice to children, most especially. I'm happy. Malapit ang advocacy on children sa puso ni Bianca. Itinuturing raw ng Sangre Star na ate ng marami ang kanyang sarili. Paghihikayat pa ni Bianca, do good for a better world. Let's be with them, let's support them, and let's make them feel na may mga nagmamahal sa kanila. Hindi kawalan ng tumulong, hindi kawalan ng maging mabuting tao. Mas may balik na biyaya sa atin kapag nakapagpasaya tayo.